Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1176. Pagkalipas ng 5 minuto, dumating si George sa pinangyarihan. Isang ngiti ang dumating sa kanyang mukha nang makita niya ang mga kotse na nakatigil. Lumapit ka sa akin at maglakas loob na lumaban sa akin, Harvey York. Maaari kang mamatay. Si George ay lumabas sa kanyang kotse ng matulin, ngunit kung ano ang nakita niya sa susunod na sandali, siya ay na-shock. Si Karen ay nakahiga sa lupa kasama ang lahat ng kanyang mga mandirigma, bawat isa sa kanila ay walang malay. Lahat sila ay retiradong sundalo. Paano ito maaaring mangyari? Paano ito posible? Ang mukha ni George ay puno ng pagkabigla. Ang mga taong ito ay bahagi ng kanyang koponan nang dumating siya sa country age. Kasama ang mga mandirigma na nalumpo, wala siyang paraan na ipaliwanag ang sitwasyon sa lupo ng mga direktor ng Morgan Financial Group. Ang paningin ni George ay lumipat sa paligid, ngunit ang kotse ni Harvey ay wala na. Sa sandaling ito, ang isang silhouette ay lumapit sa kanya. Ito ay si Harvey mismo. Ano ang ginawa mo? Ano ang nangyari dito? Tinanong ni George nang walang malay. Sumagot si Harvey. Ipinadala ko ang mga taong ito ng diretsyo sa impyerno. Ipapadala ko rin ikaw doon. Ako, hindi mo ako pwedeng mahawakan. Ako ay isang Panginoon mula sa Empire of the Suns that never set. Mayroon akong diplomatiko kaligtasan sa kaguluhan. Si George ay nanginginig sa kanyang mga paa kapag nakita niya si Harvey na lumalapit sa kanya. Ang kanyang mga profesional na mandirigma ay nalumpo sa pamamagitan ni Harvey. Paano siya maaaring maging kalaban ni Harvey? Si George ay naramdaman lamang sa kanyang puso na nagpapahayag ng pagsisisi. Siya ay ang nag-umpisa pagdating sa lahat. Sampal, si Harvey ay masyadong pagod upang magsalita ng isa pang salita. Pinagsama niya ang mukha ni George hanggang sa ang kalahati ng mukha ni George ay naging ganap na baluktot. Ikaw, mag-uulat ako sa embahada, tapos ka na, masyado kang madaldal. Si Harvey ay sinipa ang kanyang binti sa mga binti ni George. Ang mga pag-alis ng sakit ay nag-echo sa buong paligid. Hindi kailanman naisip ni George na ang kanyang binti ay masira ng isang tao sa bansa H. Ang mga tunog ng mga buto ay nag-crack ng walang katapusan. Sa lalong madaling panahon, ang lahat ng mga paa ni George ay nalumpo, at si Harvey sa wakas ay inapakan ang ulo ni George. Ang mga salita na lumalabas sa lalamunan ni George ay agad na tumigil, na walang tunog. Pagkatapos ng maikling sandali, si Harvey ay mahinahon ay lumapit sa ilan sa iba pang mga kakulangan ni George at pinalakas din sila. May mga maikling wails, at sa dulo, tanging ang driver ay maaaring panatilihin ang kanyang mga binti na buo. Ang pag-iiwan lamang ng pag-alis sa iyo ng isang mensahe. Sabihin sa iyong Panginoon na ang lahat ng maharlika ng Empire of the Suns that never set ay basura lamang sa harap ko. At ang ibig sabihin ko ang bawat solong maharlika, kahit na ang iyong reyna. Pagkatapos na sinabi ni Harvey, lumingon siya at umalis. Sa lalong madaling panahon, ang itaas na mga social circles ng Buckwood ay nahulog sa isang kaguluhan. Ang Morgan Financial Group mula sa Empire of the Suns that never set ay nagdusa ng malaking pagkawala. Ang kinatawan na kumikilos sa ngalan ng grupo, si George, ay ganap na nalumpo sa labas ng Enchantment Resort. Ang ilang dosenang mga subordinate na mga retiradong sundalo ay kasama rin. Ang balita ay nagising sa mga puso ng marami. Sa lahat ng mga taon na ito, maraming mga pinansyal na pang-ekonomiya mula sa ibang bansa ang nagsisikap na makalusot sa merkado ng bansa H. Sa oras na ito, ang Buckwood Market ay ang kanilang pinakamahusay na taya. Mula sa Empire of the Suns that never set, Amerika, ang Island Country, at ang bansang J, kasama ang hindi mabilang na iba pang mga pangbangko na mga grupong pampinansyal at mga awtoridad, lahat sila ay magkahawak sa kanilang mga palad na magkasama. Ngunit pagkatapos na lumaganap ang balita, nagsimulang mag-atubili ang mga grupong ito. Ang pamilyang York ay bumagsak, kasama ang 6 na malalaking unang pamilya na mga pamilya. Sa kabila nito,
ang Buckwood ay may isang powerhouse na nasa likod nito. Halimbawa, ang Sky Corporation. Sinasabi na ang taong naglumpo kay George ay walang iba kundi si Prince York mula sa Sky Corporation. Kahit na siya ay umalis sa gayong mapagmataas na mga salita, na sinasabi na ang mga maharlika ng Empire of the Suns That Never Set ay basura. Ang mga dumalo sa auction ng Enchantment Resort ay nauunawaan. Ang dahilan ay napapagod na si Harvey. Mayroon siyang isang sumusuporta sa kanya sa likod ng mga eksena, at ito ay walang iba kundi si Prince York. Hindi nakakagulat na hindi siya natatakot na humarap sa kay George mula sa Morgan Financial Group. Kasabay nito, ang isa pang bulong-bulungan ay kumalat. Maraming tao ang nakarinig ang tungkol sa prinsipe na magpanukala sa asawa ni Harvey, si Mandy, na tinanggihan lamang. Ngayon na ang balita ay si Harvey na nagtatrabaho bilang driver ni Prince York at kilala. Ang mga tao ay nag-speculate na pinahintulutan ni Harvey ang kanyang asawa sa pintuan ni Prince York upang makakuha ng trabaho. Sa isang mixing panahon, ang buong upper social circle ay hindi nasisiyahan at nadismaya sa kay Harvey. Hindi lamang siya ay isang pinananatiling tao, siya rin ay pinandeho ang kanyang sarili. Tunay na walang kahihiyan. Pinakamahalaga, siya pa rin kumilos ng arogante at mapagmataas sa kapangyarihan na nakuha niya mula sa pagiging isang pendeho sa lahat ng dako. Ang pangunahin na grupo ng Morgan Financial Group ay natural na natanggap ang salita na ito tulad ng well. Gusto nila talagang patayin si Harvey, ngunit walang paraan na maaari nilang hawakan ang Sky Corporation at si Prince York. Ang mga taong darating upang tawagan ang maharlika mula sa Empire of the Suns That Never Set na basura ay alinman sa nabaliw, o labis na tiwala. At si Prince York ay malinaw na hindi baliw. Ang mga pang-financial na grupo at awtoridad na dalubhasa ay hindi nag-aabuso sa Buckwood para sa isang oras, ngunit medyo marami sa kanila ay nag-aalaga ng kanilang sariling tagapagsalita sa Buckwood sa pamamagitan ng kanilang mga mapagkukunan. Ang isang tila tahimik na circle ng negosyo sa Buckwood ay tahimik na lumilipat sa madilim. Sa kabilang panig, si Harvey ay nagdala kay Mandy sa gusali ng Regency Enterprise. Ang ama at anak ng pamilyang Warners mula sa Regency Enterprise ay nakahiga pa rin sa mga kama ng ospital, na walang dahilan upang mabuhay. Gayunpaman, ang mas mataas na ops ng kumpanya ay naruroon pa rin pagkatapos na makatanggap ng balita na may isang bagong may-ari ng kumpanya, lahat sila ay dumating upang tanggapin siya sa pasukan. Ang Regency Enterprise ay nagtataglay ng bagay na ito sa napakataas na pagsasaalang-alang. Tulad ng dadalhin ni Mandy, inanyayahan na nila ang isang malaking bahagi ng media sa Buckwood. Magtataglay sila ng press conference sa lalong madaling panahon. Si Mandy, na sinipa palabas ng Yates family, ay talagang tumaas at kinuha ang kontrol ng Regency Enterprise, na naging isa sa ilang mga mayayaman na kababaihan sa Buckwood. Ang balita ay ginawa na lumuwa ang mga mata ng lahat ng tao. Sa mga mata ng marami, ay nasa Yates na nagdusa ng isang malaking pagkawala sa oras na ito. Ang pagsipa sa labas ng isang mayamang babae na tulad ng sa kanya sa pamilya ay katumbas ng nawawalang pagkakataon na maging isang nangungunang rated na pamilya. Sa tirahan ng Yates, walang nagpapakita upang mangolekta ng anumang utang dahil ang head coach ay napabalita ang tungkol sa pagbisita. Ang mga pagsisikap ng pamilyang Yates na mag-aanyaya sa ibang mga pamilya na lumahok sa family club ay hindi matagumpay. Maraming pamilya ang nag-iingat sa kanilang distansya mula sa mga Yates. Ang mga marunong na makita ang kaibahan ay maaaring sabihin na ang mga Yates ay nasa bingit na ng bangkarota. Ang pag-abot sa kanila sa sandaling ito ay ituturing na hindi gaanong isinasaalang-alang. Gayunpaman ang mga Yates ay nanatiling napakasarili, at naniniwala na ang lahat ay magbabago kung ang head coach ay bumisita sa kanila. Gayunpaman, ang pang-amoy ng pagkuha ng ilang mga pamilya na ginawa sa kanilang pakiramdam ay napakakakilakilabot. Ang lahat ng mga Yates ay natipon sa bulwagan, tahimik na naghihintay para sa head coach na pumasok sa bahay. Kung ang head coach ay hindi bumisita kapag dumating ang oras, ang pamilya ay tapos na. Ligtas na sabihin, ito ang huling buhay na yaya ng pamilya na nag-iisang dayami.
Sa sandaling ito, nagsimula ang balita upang e-play sa TV. Ano? Hindi ba iyan si Mandy? Nagulat si Tanya. Sa pagtingin sa screen sa harap niya, siya ay lubos na nakagagaling. Ano? Si Mandy? Ang bawat tao'y nakatingin sa screen at pantay na nagulat. Ano ang nangyari at si Mandy upang makakuha ng sa TV? Kung ano ang nangyari, sa lalong madaling panahon, ang mga detalye ng balita ay na-broadcast. Ito ang pinakamainit na balita ngayon sa Bacolod. Ang nilalaman ng balita ay simple, ito ay ilang mga salita lamang. Si Mandy Zimmer ay kumuha bilang bagong chairman at CEO ng Regency Enterprise. Ayon sa pagsusuri, ang Regency Enterprise ay kasalukuyang nagkakahalaga ng $775 milyong. Naniniwala kami na nasa ilalim ng patnubay ni Mrs. Zimmer, ang Regency Enterprise ay magiging $1 bilyong na korporasyon sa maikling panahon. Marahil kahit na $1 trilyong na korporasyon. Ang balita ay ipinapakita sa TV. Ang pamilyang Yates ay tumingin sa bawat isa. Paano ito magiging? Si Mandy ang naging tagapangulo o CEO ng Regency Enterprise. Ang Regency Enterprise ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $625 milyong sa merkado. Paano maaaring baguhin ang may-ari sa isang iglap? Paano ginawa ito ni Mandy? Wala naman tayong mga sakit, di ba? Ang mga Yates ay nasa gilid ng pagbagsak. Ang ilan sa kanila ay nagbigay din ng kanilang sarili sa kanilang mukha na kakilakilabot. Tanging kapag nadama nila ang sakit ng sampal ay pinatutunayan nila na sila, sa katunayan ay hindi nangangarap. Ang mga Yates ay sinundan sa pamamagitan ng kanilang plano. Pagkatapos nilang sipin si Mandy palabas ng Silver Nimbus Enterprise, siya ay kailangang matulog sa ilalim ng isang tulay. Si Mandy at ang kanyang pamilya ay kailangang humingi ng pagkain sa mga lansangan. Kung ang mga bagay ay mas malubhang, maaaring kailanganin nilang ibenta ang kanilang mga katawan. Ngunit gaano man kalaki ang kalkulasyon ng Family Yates, hindi nila naisip na makikita nila ang mga pagliko na ito ng mga kaganapan. Si Mandy ay naging isang buong at biglang nagkakahalaga ng $650 milyong. Nakakalungkot. Ang pamilyang Yates ay puno ng panghihinayang, sa punto na halos sila ay samuka ng dugo. Kung ang lahat ng bagay dati ay hindi mangyayari, maaari nilang hiramin ang kapangyarihan ni Mandy at humakbang sa teritoryo ng mga nangungunang mga pamilyang unang raid. Ngunit ngayon, wala na. Sampal. Hindi maaaring dalhin ni Lola Yates ang damdamin. Agad niyang sinampal ang mga mukha ni Tanya at Layton. Kayong dalawa na dumating sa ideya na ito. Kayo ang mga nais na masira ang lahat ng relasyon sa kay Mandy. Kung hindi para sana, hindi natin mapalabas tulad nito. Ano ang gagawin natin ngayon? Humingi ng kanilang awa sa kanilang pintuan. Si Lola Yates ay nanginginig sa galit. Si Tanya at Layton ay walang pagsasalita. Sila ay hindi nagtatanghal ng isang salita. Sa wakas, ang lahat ay napagpasyahan ni Lola Yates at Keith. Bakit sila ang na-blamed? Ano ang ginawa nila kahit na? Si Mandy ba talaga ay kamanghamanghang? Paano niya binago ang mga talahan na yan? Nagulat si Phoebe. Hindi siya naniniwala kung ano ang nangyari. Si Finn ay tumawa ng casual. Nakatanggap ako ng balita. Si Prince York ay maaaring isa sa likod ng lahat ng ito. Sinabi niya kay Mandy dati na gusto siyang maging asawa. Sinabi niya na hindi niya tatanggapin si Prince York. Hindi lamang siya umani ng lahat ng mga benepisyo mula sa kay Prince York mismo. Ang kanyang asawa ngayon ay personal na driver ni Prince York. Ang bastardo na ito ay walang kahihiyan. Tunay na immoral. Mabuti na wala na siyang relasyon sa atin. Kung hindi, ang reputasyon ng Yates family ay itatapon sa bintana. At ang bastard na si Harvey ay isang mapagmataas sa pamamagitan at ng mga pribilehiyo na nakukuha niya. Gaano kaiya-hiya dati, kahit na ang mga Yates ay nasa gilid ng mga luha dahil sa panghihinayang, sila ay napakagat ng kanilang mga ngipin, masyadong matigas ang ulo upang umamin sa pagkatalo. Nang sila ay halos tapos na sa pagmumura, si Lola Yates ay sinipsip sa isang malalim na hininga at nagsalita, "Tama, tumahimik ang lahat.
Hindi mahalaga kung ano ang mayroon sila sa kanilang mga manggas. Hindi tayo tugma para sa kanilang mga kakayahan. Ang mga ito ay ang mga bagong may-ari ng Regency Enterprise ngayon. Maaari bang gawin ng sinuman sa inyo? Kailangan nating hanapin si Mandy ngayon. Kailangan natin siya upang bayaran ang mga utang ng Silver Nimbus Enterprise. Ang natitirang bahagi ng Yates ay umunlad ng paulit-ulit sa mga salita ni Lola Yates. Iniisip nila ito, ngunit walang sinuman ang darating sa tinig, at ang kanilang mga saloobin bilang pagkontra kay Lola Yates, at hindi nagsabi ng anumang bagay tungkol dito. Sa lalong madaling panahon, ang Yates family lahat ay walang kahihiyang natipon sa pasukan ng gusali ng Regency Enterprise. Kinailangan nilang tanggapin na si Mandy at ang kanyang pamilya ay may ilang kapalaran sa kanila. Nang dumating sila, nakita nila si Mandy na napapalibutan ng isang pangkat ng mga mas mataas na ops habang lumalabas siya sa gusali. Ang mga Yates ay naninibugho sa punto na halos samukan ng dugo sa lugar. Nadama nila ang kahihiyan at isang uhaw para sa paghihiganti. Kinailangan nilang pigilan ang pagkasuklam sa kanilang mga puso, at lumapit kay Mandy habang tinakpan ang kanilang mga mukha. "Oh, Mandy, ikaw ay sa wakas nandito. Ako ay walang kaalaman. Talagang na-misjudged ka namin. Ang lahat ay ang iyong tiyahin at tiyuhin na kasalanan. Nabigyan ko na sila ng isang sampal bawat isa. Mandy, kung nais mo ito, hahawakan namin ang isang press conference at sabihin sa lahat na ikaw ang aming apo." Ang mga taong walang kabuluhan na Yates. Kailangan ka ng family Yates. Kung wala ka, ang pamilya ay tiyak na mapapahamak. Tingnan mo kung hindi ka naniniwala sa akin. Ako ay literal na umuubo ng dugo. Habang nagsasalita si Lola Yates, kinuha niya ang panyo para sa kay Mandy upang ipakita. Nagkaroon ng isang lugar ng dugo dito. Ito ay dugo mula sa dati, nang si Lola Yates ay kumukulo sa galit. Ngunit ngayon, kinuha niya ang panyo para sa pakikiramay. Si Mandy ay bahagyang nabuwal. Si Lola Yates ay patuloy na nagsasalita. "Mandy, ikaw ngayon ang bagong may-ari ng Regency Enterprise. Kung nais mong bigyan kami ng ilan sa iyong pera, maaari mong malutas ang lahat ng mga problema ng aming pamilya. Ipinapangako ko na mula ngayon at pasulong, ang mga Yates ay magiging iyong pinakamatibay na backbone. Sa pamilyang Yates, ikaw ay magiging matagumpay sa lahat ng dako saan ka man pumunta sa Buckwood." Ang mga salita sa pagdinig kay Lola Yates, ang iba pang mga Yates ay nagsimula na maging mahirap sa kaguluhan. "Oh, Mandy, kami ay binulag ng kasakiman dati. Mangyaring patawarin kami. Ang Yates family ay kumpleto lamang sa iyo sa paligid. Kung wala ka, kami ay hindi makumpleto. Bumalik ka sa amin. Kailangan ka ng pamilya." Ang bawat isa sa kanila ay nagsasalita ng mga linya ng chisay kaysa sa huling, kumikilos na labis na mapagmahal. Kung hindi para sa katunayan na nakita ni Mandy ang kanilang mga tunay na kulay, maaaring siya ay maaaring madala sa pamamagitan ng kanilang mga salita. Ang malamig na ekspresyon ni Mandy ay nagbigay sa mga Yates na nababalisa, ngunit kailangan nilang ipagpatuloy ang kanilang walang kabuluhang pananalita. Pagkatapos ng lahat, na may isang panloob na mula sa kay Mandy, maaari nilang malutas ang lahat ng kanilang mga krisis pati na rin ang katapusan ng daan sa $50 milyong na halaga ng ari-arian. Ano ang punto ng pagiging nakakahiya? Gusto nila kahit na lumuhod kung sila ay hiniling na gawin ito. Sa sandaling ito, ang isang tao sa mga mas mataas na ups ay nagsalita, "Ano humihingi kayo ng paumanhin sa CEO Zimmer? Kailangan niyong ipakita ang inyong katapatan." Ang Yates family ay natigilan ng bahagya. Katapatan. Ano ang ibig mong sabihin? Ang taong nagsalita ay patuloy na nagaganap. Kailangan niyong hindi bababa sa lumuhod sa harap ng lahat. Ang iyong pamilya ay ang isa na inihayag sa media na sinira mo ang lahat ng relasyon sa kay CEO Zimmer, pagkatapos ng lahat. Hindi ito masyadong marami para sa inyong lahat upang lumuhod ngayon, di ba? Ito ay masyadong malayo. Ang Yates family ay kumulo na may galit. Sila ay madalas na kumilos ng mataas at makapangyarihan. Paano sila maaaring lumuhod ngayon? Gayunpaman, si Lola Yates ay isang walang awa na babae. Ang kanyang tingin ay kumikinang,
At pagkatapos siya ay nagsalita, "Fine. Kami ay luluhod." Lumuhod at humingi ng paumanhin sa kay Mandy. Ipakita sa kanya ang ating katapatan. Ang pamilyang Yates ay ayaw. Ngunit pagkatapos makita si Lola Yates na ang pagtingin sa kanila tulad ng isang hitsura ng nakakatakot, si Tanya, Layton, at ang iba pa ay lumuhod sa harap ni Mandy na may kahabag-habag na mga ekspresyon. Nakakahiya, walang katapusang kahihiyan. Hindi nila naisip na sa araw na ito, sila ay luluhod sa harap ni Mandy, isang babae na hindi nila tinitingnan dati. Kabanata 1180. Sa Regency Enterprise ay natanggap ang pansin ng bawat solong media channel sa Buckwood sa araw na iyon. Maraming kumuha sa kanilang mga telepono at mga kamera upang kunan ng mga larawan at e-record ang footage ng mga tao na lumuhod sa harap ng gusali ng Regency Enterprise. Ang eksena na ito ay ginawa ang tinatawag na top-rated na pamilya, ang Yates, ay lubos na napahiya. Ang kanilang pagmamataas at karangalan ay walang kabuluhan na nasira. Sa sandaling iyon, lahat sila ay lihim na nanumpa sa kanilang mga puso na kanilang kunin ang lahat ng pera ni Mandy. Kung makakakuha sila ng nakalipas na yugtong ito, pagkatapos ay itatapon nila si Mandy ulit ayon sa gusto nila. Ang kahihiyan na nadama nila ngayon ay dapat na mabayaran ng 10 beses. Si Lola Yates ay hindi lumuhod tulad ng iba, ngunit ang isang pagsabog ng berde at puti ay lumabas sa kanyang mukha. Siya ay lubos na nahihiya. Ang pamilyang Yates ay nawala ang lahat ng dignidad. Ngunit para kay Mandy upang mapahina ang kanyang puso, maaari lamang nila itong matiis. Ang paningin ay ginawa kahit na ang malamig at walang kaparirikan na si Mandy ay naguguluhan. Sa kanyang mga mata, ang pamilyang Yates ay hindi maaaring lumuhod, dahil lamang sa kung paano ang mga ito ay kumilos. Kasabay nito, siya ay walang malay na tumingin sa likod nang biglang may nagsalita. Ang iba ay hindi maaaring makilala kung sino ito ang nagsalita, ngunit maaaring alam ni Mandy. Ito ay walang iba kundi si Harvey mismo. Sa ngayon, naisip ng mabait na si Harvey ang labis na malupit. Ngunit bago pa masubukan ni Mandy ang isa pang salita, ang tinig ni Harvey ay muling tumunog. Ano ang nangyayari? Mayroon pa ring nakatayo. Ang mga ito kaya ay hindi tapat. Hindi nila binabayaran ang anumang paggalang sa Regency Enterprise. Si Mandy ay nagyelo pagkatapos marinig ang mga salitang iyon. Si Lola Yates ay kumilos. Ako. Hindi niya maaabala ang kanyang mga pandama. Kailangan kong lumuhod kahit ano. Sa kanyang mga mata, ang paggawa ng iba pang mga miyembro ng Yates family na lumuhod ay ang pinakamalaking palabas ng katapatan. Ngunit ngayon, hiniling nila na lumuhod siya. Ano ang sinusubukan ni Mandy? Wasakin ang kanyang mga ninuno. Mandy, gusto mo ba talaga ako na lumuhod? Si Lola Yates ay nanginginig sa kanyang mga paa. Si Mandy ay napasinghap at sumagot, hindi na kailangan para sa isang matandang babae na tulad mo upang lumuhod. Kunin mo ang iba dito at umalis. Wala na tayong gagawin sa isa't isa. Si Lola Yates ay natigilan pagkatapos na marinig iyon. Hindi niya maisasalin ang ibang salita bilang tugon. Nagkaroon ng tunog ng isang putok sa lupa, at si Lola Yates ay mabilis na lumuhod. Kinailangan niyang lumuhod. Kailangan niya upang magamit ang moral upang maawa si Mandy. Sa pamamagitan lamang ng paggawa nito ay masave ni Mandy ang pamilya. Ngunit sa sandaling ito, ang kapalaran ng Yates family ay nagbago. Nakakahiya, magsalita ng kahihiyan. Lumuhod sila. Ang buong pamilya ay may isang pag-iisip lamang. Gagawin nila ang buhay ni Mandy ng isang buhay na impyerno sa hinaharap. Kinailangan nilang magtiis ng kahihiyan. Ang mga luha ng kahihiyan ay pinagsama mula sa mga mata ni Lola Yates, lalo na ng mga dumadaan na basura ay nakasakay sa pamilya. Gusto niyang basagin ang kanyang ulo sa lupa ng masama. Gayunpaman, siya ay ayaw na. Ang Yates family ay hindi isang pinakamataas na rated na pamilya. Hindi niya masiyahan ang tunay na kaluwalhatian at kayamanan. Siya ay kawalang kasiyahan. Nakikita si Lola Yates na lumuhod sa kanyang sarili, si Mandy ay ganap na natulala. Kinuha niya ang ilang mga hakbang pabalik, ang kanyang puso ay nagmula ng bahagya.
Ang pamilyang Yates ay wala ng anumang bagay na gagawin kay Mandy. Gayunpaman, pagkatapos makita si Lola Yates na lumuhod sa harap niya ng ganito, hindi siya sigurado kung ano ang pakiramdam. Napansin na si Mandy ay nag-iba, ang kaligayahan ay napuno ng tingin ni Lola Yates. Naisip niya na ang kahihiyan ay kapansin-pansin. Ano ang isang bit ng kahihiyan na bagay kung maaari niyang harapin si Mandy? Hindi pa huli na mag-isip upang maghayganti.